Tingnan natin, isa-isa ito. First, willing to give up everything for Christ. Basahin natin. Ready, go? If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. To move the heart of the Lord Jesus is to be willing to give up everything for Christ. Yan ang magmumove sa heart ni Lord Jesus. Pag dumating tayo sa point na yon, ang ating inaawit na prayer kanina will have an answered prayer. Pag dumating sa point na ready na tayo, Lord, I give up everything for you. Lahat para sa iyo. Kasi mahal natin ang ating tatay, mahal natin ang ating nanay, mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating mga kapatid, lalaki, babae, mahal natin ang ating buhay. Pero ang sabi ni Lord Jesus, he or if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Ito pala ang nakaka-move sa heart ni Lord Jesus. Pag dumating ang point na yon na willing na tayo, i-give up ang everything. Hindi na ayaw tayong pasayahin ni Lord. Bakit? Kasi kaya kayo nagtatrabaho dito sa Israel Gagawin ko lahat ng ito para sa aking pamilya. Ilalaban ko ang kalungkutan para lang sa aking pamilya. Maganda yon. Maganda yon na mithiin ang puso. Pero mga kapatid, pag dumating sa point ng ating love kay Lord Jesus ay so high above all, hindi sinasabi ni Lord na kapuutan natin ng ating tatay at nanay. Hindi yun ang context ng verse na ito. Ito lang yung pagka-translate mula sa Greek dahil walang mahagilap na nasalita ang English. Kaya naman yun ang ginamit na lang hate. Pero hindi yung i-hate natin na simula sa araw na to, ang preaching ni Pastor, i-hate ko na aking tatay, simula sa araw na to, goodbye sa inyo. Wala nang support dahil hate ko kayo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Hindi yan ang context ng verse na ito. Ang context ng verse na ito ay dumating sa point ng ating love kay Lord Jesus na ang love natin sa Kanya, kung i-compare sa love sa ating father, sa ating mother, sa ating children, sa ating wife, o sa ating brothers and sisters, ay may kukumpara na hate dahil napakataas masyado na ng love natin kay Lord. Super taas na hindi kayang pantayan. Walang kapantay. Kaya yung kanta noon na kapantay ay langit sinta, hindi dapat yun. Dahil ang kapantay na langit ay ang pag-ibig para sa ating Diyos na buhay. Dahil siya ay sumasalangit. Kaya lang ginagamit ng tao yon, kaya nga hindi pa siya pwede maging disciple at makamove sa heart ni Lord. Ang makamove sa heart ni Lord ay ang magsasabing, Lord, I just live for you alone and for no one else but you. But I know you will use me to be a blessing to my father, to my mother, to my children, to my brothers, sisters, my wife, my husband. Ano man ang relationship nyo sa inyong mahal sa buhay, ay magiging blessing kayo. Pero ang love nyo, number one, with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength, is for the Lord. Dahil pag yun na ang heart natin, it will move the heart of God. At mga kapatid, knowing our God, pag siyang inuna natin, all of these things shall be added unto us. Ibig sabihin, hindi mawawala ang tatay mo, ang nanay mo, mga anak mo, at asawa mo, at mga kapatid mo. Hindi mawawala sila pag si Lord lang ang inuna natin. Pero pag ang inuna natin ay sila muna, pwedeng mawala silang lahat. Wala na si God, wala pa silang lahat. Pero ang panalo, si God ang unahin, silang lahat ay nasa atin. That's the principle. Kaya mga kapatid, ang the best is to move the heart of God. Dahil pag na-move natin ang heart ni God, willing tayo to give up everything. Yung everything na yon, kaya pang doblehin ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Dahil matetest niya na hindi natin si Lord ipagpapalit kahit kanino at sa kahit ano. Amen? Pwede bang palakpakan natin sandali ang ating Panginoon? Hallelujah!